Sa simula, may isang batang lalaki na nagngangalang Minso na siyang ating male lead. Sumasakay si Minso sa school bus habang may hawak na maliit na baukwet ng bulaklak. Mukhang normal ang lahat hanggang sa biglang mabutas ang gulong ng bus at mawalan ito ng kontrol. Tumigil din sa paggana ang preno at nagsimulang sumigaw ang lahat sa takot habang bumabangga ang bus sa puno o nahulog sa kanal. Biglang may isang babaeng lumitaw mula sa likod at pinahinto ang bus gamit ang kanyang hubad na kamay. Nagulat ang lahat. Mabilis na nasilayan ni Minso ang babae, pero bago niya makita ang mukha nito, biglang tumunog ang telepono ni Minso at napagtanto niyang panaginip lang pala iyon. Ang tawag ay mula sa isang lalaking nang bablackmail kay Minso tungkol sa kanyang kumpanya. Si Minso ay ang chief ng isang napakalaking kumpanya, kaya patuloy siyang tinatarget ng mga tao. Hindi pinansin ni Minso ang mga banta at tinapos ang tawag. Ngayon, lilipat ang focus sa isang babae. Ito ang ating female lead, si Hana, at sinimulan niyang ikwento ang tungkol sa kanyang sarili. Mayroon siyang superpowers na minana mula sa mga kababaihan sa kanilang pamilya. May isang mahigpit na tuntunin, ang mga kapangyarihan ay dapat gamitin lamang para tumulong sa iba. Kapag ginamit para sa pansariling kapakinabangan, mawawala ang mga ito na siyang nangyari sa kanyang ina. Pumasok sa buhay ni Hana ang kanyang ama matapos mawala ang kapangyarihan ng kanyang ina. Noong bata pa si Hana, sobrang lakas niya at minsan ay nasuntok pa niya ang isang doktor. Lumaki siyang lumalayo sa mga tao para hindi mabunyag ang kanyang kapangyarihan kahit na nararamdaman ng iba na may kakaiba sa kanya. Mahilig si Hana sa gaming at nangangarap siyang gumawa ng laro kung saan siya ang pangunahing karakter. Samantala, naglalakad si Minso sa isang parke. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Hinabol niya ang isang lalaki ngunit hindi niya ito nahuli. Nag-aalala sa kanyang kaligtasan, sinabi niya sa kanyang sekretarya na maghanap ng mga bodyguard. May nakita tayong grupo ng mga gangster na binubugbog ang isang driver ng bus at dumating si Hana at sinubukang tumawag ng pulis. Ngunit inagaw ng isang gangster ang kanyang telepono at itinapon ito. Magalang niya itong hiniling na ipaayos iyon. Pero sinampal siya nito. Nawala ng pasensya si Hana at sinuntok ito ng napakalakas hanggang mabasag ang mga ngipin nito. Dumating si Minso, nasaksihan ang laban at tumawag ng pulis. Bago pa dumating ang mga reinforcement, mag-isa niyang tinalo ni Hana ang buong grupo. Humanga si Minso at naging tagahanga niya. Sa istasyon ng pulis, nanginginig sa takot ang mga gangster habang naghihintay si Hana sa labas. Iniisip niya kung ano ang tingin sa kanya ni Officer Sean, ang kanyang crush. Sa loob, itinuturo siya ng mga gangster, sinasabing isang babae lang ang tumalo sa kanila at sa kanya napupunta ang sisi. Biglang pumasok si Minso at ipinaliwanag na nag-aaway na ang mga gangster sa isa't isa. Dahil siya ay isang saksi, pinayagan ng pulis na makaalis si Hana. Sa labas, sinubukan ni Minso na kausapin si Hana, pero inisip niyang duwag at walang silbi ito dahil nanood lang mula sa malayo. Naiinis, umalis siya. Pagkaraan, nasa home cave si Hana, kung saan nagtatalo ang kanyang mga magulang. Naiinis ang kanyang ina dahil wala pa ring trabaho si Hana at iminungkahi na magpakasal na lang siya sa isang mayaman. Samantala, ang nakababatang kapatid niyang si Jai, isang doktor, ay ginagamot ang mga gangster kanina. Habang sinusuri ang kanilang mga sugat, naalala ni Ji ang isang alaala noong bata pa sila. May isang taxi driver na nagtangkang kidnapin sila. Binuksan ni Batang Hana ang pinto ng sasakyan, hinila siya at tumakbo. Hinabol sila ng kidnapper, pero binaliktad ni Hana ang kotse gamit ang isang kamay. Mula noon, alam ni Ji na hindi ordinaryong tao ang kanyang kapatid. Isa siyang superhuman. Dinala ng sekretarya ni Minso ang mga resume ng mga bodyguard, pero walang angkop sa kanila. Napagdesisyonan na ni Minso na si Hana ang gusto niya. Gamit ang numero niya mula sa istasyon ng pulis, tinawagan niya ito. Dahil sabik makakuha ng trabaho sa kumpanya ni Minso, agad na dumating si Hana. Direktang inalok ni Minso ang kontrata sa kanya, na ikinagulat ng sekretarya. Para patunayan ang kanyang kakayahan, pinasuot ni Minso ng helmet ang sekretarya at pinaharap ito kay Hana. Isang magaan na galaw lang niya ang nagpalipad dito at agad na tinawag ang ambulansya. Pagkatapos, pinauwi ni Minso si Hana at sinabi na magsimula na siya kinabukasan. Nang gabing iyon, pakiramdam ni Hana ay may sumusunod sa kanya. Dumating si Sean, inabot sa kanya ang isang stun gun at nagbabala na mapanganib ang mga gangster. Gusto pa sanang makipag-usap ni Hana, pero nakatanggap si Sean ng tawag at umalis na ikinainis niya. Kalaunan ng gabing iyon, may isa pang babaeng brutal na pinatay ng isang lalaking umatake mula sa likod. Nakatanggap si Minso ng mensaheng pananakot sa kanyang computer. Ang parehong lalaki ang tumawag, muling nagbabanta sa kanya.
Hinimok ni Hana si Minsu na makipag-ugnayan sa pulis, pero tumanggi siyang magtiwala sa kanila. Tinanong niya kung kapag napatunayan niyang mahusay siyang bodyguard, ay maaari siyang mailipat sa gaming department, at pumayag si Minsu. Magkasama silang namili at maluwag gumastos si Minsu. Nang tanungin kung ano ang gusto niya, pabirong sinabi ni Hana na kukunin niya kung ano man ang ibigay sa kanya. Ice cream lang ang binili niya para sa kanya, na naging nakakatawang sandali. Sa parke, nagpapalipad si Minsu ng drone at nakita ang stalker. Sinundan niya ang lalaki at nakuha ang numero ng kanyang motor. Habang pauwi, nadaanan nila ang lugar ng nakaraang pagpatay at nakaramdam ng kakaibang lamig si Minsu. Pagkatapos, ipinagmalaki ni Hana ang tindahan ng kanyang ama at pinuntahan nila ito ng magkasama. Nagulat ang ina ni Hana nang makita sila at habang nakatanaw mula sa bintana, inakala niyang si Minsu si Rit at iniisip na perpekto siya para kay Hana. Sa bahay, ikinuwento ni Hana sa kanyang matalik na kaibigan na si Shim ang lahat tungkol kay Minsu. Naghanap sila online at nakakita ng artikulong nagsasabing bakla si Minsu na nagpagaan ng loob ni Hana. Iginiit ng kanyang ina na bakla man o hindi, mayaman siya at mabuting lalaki. Nang gabing iyon, may isa na namang babaeng inatake, pero tumakas ang salarin ng may dumating. Nakarating sa ospital ang babae na kritikal ang kalagayan. Napansin ng doktor na ang umatake sa kanya ay may kakaibang laki ng mga paa na naging mahalagang clue. Kalaunan, nakita ni Hana at Shim ang mga batang estudyante na binubuli ang isang maliit na bata. Tinakot sila ni Hana at pinaalis habang tinuturuan sila ng leksyon. Kinabukasan, naglagay ng mga CCTV camera sa lugar at inatasan si Sean na bantayan ang sugatang babae. Habang tinitingnan ang kanyang larawan, naghinala siya na may iba pang layunin ang umatake bukod sa pagpatay. Pumunta si Hana sa ospital para makipagkita sa sekretarya ni Minsu, na takot sa kanya. Sa labas, nakasalubong niya si Sean na hiniling sa kanyang maghintay. Biglang may isang peking doktor na nagturok sa sugatang babae, na lalong nagpalala sa kanyang kalagayan. Nasaksihan ni Hana ang lahat. Sinubukan ng impostor na paalisin siya, at nang dumating ang totoong doktor, napagtanto ni Sean na ang lalaking iyon ang salarin. Sa kabila ng pagtatangka ni Sean, nakatakas ang killer kasama ang babae. Nakaramdam ng matinding pagkakasala si Sean, pero pinakalma siya ni Hana at nangakong tutulong dahil narinig niya ang boses ng salarin. Mas lalo itong ikinabahala ni Sean dahil alam niyang ang pagkakakilala sa boses ay maglalagay din kay Hana sa panganib. Sa istasyon ng pulis, napagalitan si Sean at inayos niya ang proteksyon para kay Hana. Iginiit ni Minsuo na hindi niya ito kailangan dahil malakas siya, pero hindi sumang-ayon ang pulis. Samantala, ang salarin, na may problema sa pag-iisip, ay binihisa ng bridal outfit ang dinukot na babae, pinilit itong umiti, kinuhanan ng litrato, at malinaw na balak pa niyang umatake ng mas marami pang biktima. Kalaunan, dumalo si Minsu sa isang malaking event. Habang nag-aayos sa washroom, ipinaliwanag ng isang pulis ang panganib sa seguridad, nagbabala na delikado na panatilihing malapit si Hana. Hindi pinansin ni Minsu ang payo. Biglang may isang lalaking sumugod at inatake ang pulis, na pagkamalan itong bodyguard ni Minsu. Mabilis na dinala ni Minsu ang sugatang pulis sa ospital, at napagtanto ang tunay na panganib. Sa takot, hinikayat ni Minsu si Hana na tumigil sa trabaho para sa kanyang kaligtasan. Tumanggi si Hana, dahil naiintindihan niyang ang tunay na banta ay nasa paligid ni Minsu, at siya ang kailangang protektahan. Kasabay nito, binisita ni Sean ang kanyang kasintahang si Linhua. Nang malaman niya ang pag-atake kay Minsu, iniwan niya si Linhua sa ospital at agad na umalis, nag-aalala rin sa kaligtasan ni Hana. Nang gabing iyon, sinabi ni Minsu kay Hana na huwag muna siyang umuwi at dinala siya sa kanyang bahay. Habang kumakain, ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pamilya, ang kanyang madrasta, ama, at 3 kapatid, at inaasahan niyang may taong malapit sa kanya ang posibleng nasa likod ng pag-atake. Ang pangalawa niyang kapatid lamang, si COK, ang sumusuporta sa kanya. Pinagdududahan din ni Minso ang dati niyang katunggali sa gaming na kanyang natalo. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Sean, nagpapanik, at hinikayat si Hana na sumama na sa kanya pauwi. Hinawakan ni Minso ang kamay niya at tumangging paalisin siya. Tinawagan ni Sean ang ina ni Hana, na nagulat pero agad na natuwa at nagsimulang magbigay ng payo kay Hana na ikinailang niya. Kahit matapos ang tawag, hindi pa rin umalis si Sean. Tinukso siya ni Minsu, sinasabing mas interesado siya sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Nagpanik si Sean, tumakbo palayo, at iniwan kay Hana ang isang high-tech na relo na kayang magpadala ng alerto sa kanya agad. Pagkaalis ni Minsu, naglibot si Hana sa bahay at nadiskubre ang isang lihim na pinto na mailarawan ng babaeng naka-hoodie mula sa panaginip ni Minsu.
Sa loob, nakita niya ang silid kung saan ginagawa ni Minsu ang karakter ng kanyang laro at nag-enjoy sila roon ng magkasama. Kalaunan, habang nakahiga, tinanong ni Minsu si Hana tungkol kay Sean na may bahid ng selos sa kanyang tono. Inamin ni Hana na matagal na niyang gusto si Sean mula pa noong paaralan pero hindi siya umamin dahil maraming babae ang naghahabol dito. Nakatulog siya habang nag-uusap sila. Kinabukasan, nagising si Hana at nakita si Minsu na natutulog sa tabi niya at nagpanik. Ipinaliwanag niya na malamig ang sahig. Habang nag-aalmusal, nagbiro si Minsu tungkol sa pagkagusto kay Sean Nao na ikinagalit ni Hana at itinulos niya ang chopsticks sa mesa. Agad na umatras si Minsu, natakot. Kalaunan, tinunton nila ang lalaking may-ari ng motor na nakita ni Minsu gamit ang drone. Binugbog siya ni Hana at kinalagkad palabas, pero nalaman nilang inosente pala ito. Nanakaw ang motor 3 buwan na ang nakalipas. Napahiya, pumunta sila sa istasyon ng pulis. Ipinaliwanag ni Sean na ang pag-atake ay hindi para kay Hana, kundi para sa isang bodyguard, at magkaibang kaso ang dalawa. Sinubukan ni Minsu na ipaliwanag na si Hana ang kanyang bodyguard, pero inapakan niya ang paa nito para hindi ito makapagsalita. Sa huli, dinala ni Hana si Minsu sa ospital, kung saan nalaman na may bali siya. Naroon din ang mga gangster na nakalaban ni Hana kanina. Dumating si Sean kasama ang sugatan niyang kasintahan, hawak ang kamay nito na nagpasiklab ng selos kay Hana. Dinala ng doktor ang kasintahan ni Sean at hinila niya si Hana sa isang tabi, tinatanong kung bakit lagi siyang sumusunod kay Minsu. Galit na hindi siya pinansin ni Hana at umalis. Samantala, ang mga gangster, nang malaman na nasa ospital si Hana, ay nagsimulang magtago sa takot. Dumating ang kanilang boss at, nang malaman na nagtatrabaho siya para kay Minsu, natuwa dahil sa dati nitong alitan sa kumpanya ni Minsu. Nasira ang mood ni Hana at habang pauwi, nakasalubong niya ang parehong mga batang tinakot niya noon, kasama na ang kanilang leader. Binugbog silang lahat ni Hana at tumakbo sila sa matinding takot. Kalaunan, bumalik siya sa bahay ni Minsu habang dumadalo ito sa isang family dinner. Inutusan siya ni Minsu na magbantay sa mga kahina-hinalang tao. Sa hapunan, inanunsyo ng ama ni Minsu na ibibigay niya ang 50% ng kumpanya kay Minsu na ikinagalit ng iba pang mga kapatid. Si COK lamang ang bumati sa kanya at nagkaroon ng pagtatalo. Umabot pa sa puntong hinawakan ng ama ang isang wolf stick at sumugod para manakit. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Hana na pinaghihinalaan niya ang ama ni Minsu, pero tinanggihan ito ni Minsu. Sa bahay ni Hana, sinagot ng kapatid niya si Ji ang tawag ni Linua. Nagkaayos agad sila ni Dr. Jai, pero hindi ito nagustuhan ng kanilang ina. Nakipagtalo si Hana sa kanyang ina, tinatanong kung bakit hindi man lang makakausap ni Ji ang isang tao, kung siya ay pinapayagang manatili sa bahay ni Minsu. Pinagalitan siya ng kanyang ina at pinapunta para bumili ng beer. Habang nasa daan, nakarinig si Hana ng sigaw ng isang babae. Nahuli na naman ng salarin ang isa pang biktima, pero dahil sa inis, hindi niya ito pinansin at nilinis ng killer ang ebidensya. Sa bahay, tumawag si Sean at humingi ng paumanhin pero pinutol siya ni Hana. Pagkababa niya ng telepono, nakita ni Hana si Sean sa kanyang kwarto. Pero panaginip lang pala iyon. Biglang lumitaw si Minsu na nakasuot ng pambabaeng damit, nagloloko kasama si Sean at doon siya biglang nagising sa panaginip. Sa bahay ni Minsu, inutusan niya si Hana na magluto. Tumanggi muna siya, pero dahil sa guilt sa kanyang fracture, pumayag din siya. Kalaunan, sa loob ng kotse, nagreklamo si Hana tungkol kay Minsu sa kanyang kaibigan. Hindi alam na naririnig siya ni Minsu sa pamamagitan ng mic ng sasakyan habang naghihintay ng kiparusa. Nagulat siya nang hilingin lang nito na magpakita siya ng kaunting respeto. Pagkatapos, pumunta sila sa parke at masayang nag-enjoy hanggang sa biglang may hindi kilalang umatake at pinaputukan si Minsu. Tinakpan niya si Hana, ngunit naging kulay abo ang kanyang kamay. Sa gulat, binuhat siya ni Hana at tumakbo papunta sa kotse. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Minsu na may taong talagang nagmamalasakit sa kanya. Sa loob ng kotse, inamin ni Minsu na peke lamang ang baril at dugo, at ang hiling lang niya ay ihatid siya pa uwi. Nagalit si Hana sa una, pero pumayag din siya at inalagaan siya sa bahay, na ikinatuwa ni Minsu. Hindi nagtagal, muling tumawag ang blackmailer, nagbabanta na kung tatanggapin ni Minsu ang 50% ng kumpanya, ang susunod na bala ay magiging totoo. Galit na pinutol ni Minsu ang tawag at pinauwi si Hana, dahil kailangan niya ng oras na mag-isa. Sa pag-uwi niya, nakasalubong ni Hana ang parehong mga bata na hiniling sa kanya na maging leader nila. Pumayag siya at nagpatuloy sa paglalakad habang iniisip ang kanyang nakaraan, kung paano siya nagkaroon ng problema sa paaralan dahil sa kanyang kapangyarihan at kung paano minsan sinabi ni Sean na gusto niya ang mga mahihinang babae.
Dahil dito, nagdesisyon siyang hindi kailanman ipapakita ang tunay niyang sarili sa kanya. Isang flashback ang ipinakita niya sa templo, kung saan nanalangin siya na sana maging boyfriend niya si Sean. Pero bago pa siya makapagkumpisal, nalaman niyang may kasintahan na pala ito. Sa galit, binaliktad ni Hana ang rebulto sa templo at umalis. Samantala, gumagaling na si Minsu. Tinawagan niya ang kapatid niyang si COK, ikinuwento ang lahat, at sinabing kailangan niyang ipakita sa iba pa niyang kapatid na hindi siya mahina. Nagplano si Hana na manood ng scene, kasama ang kanyang kapatid at kaibigan. Nag-message si Minsu na sasama rin siya. Habang nanonood ng pelikula, na-emotional si Hana at napaiyak, na ikinagulat ni Minsu. Pagkatapos, pumunta sila sa isang club kung saan uminom ng marami si Hana at nagsimulang sumayaw sa pool. Una, hindi pinansin ito ni Minsu, pero kalaunan hindi na niya maalis ang tingin sa kanya. Habang sumasayaw, hinatakpan ni Hana ang mismong pool at nagsimulang mag-record ang mga tao ng video. Kinabukasan, pinagalitan siya ng kanyang ina at biglang bumalik sa isip ni Hana ang lahat ng nakakahiya niyang ginawa noong nakaraang gabi. Naiisip niyang baka tinawagan si Minsu at sinabihang bakla siya o binantaan si Sean, kaya labis siyang nag-aalala na siguradong sisibakin siya nito sa trabaho. Pero nang tumawag si Minsu at kumilos na parang walang nangyari, sobrang tuwa niya at halos tumalon sa saya. Kalaunan, natrap ng killer ang isa pang babae sa isang haula. Paglabas ni Hana ng kanyang bahay, nabangga niya ang parehong salarin at nakilala ang kanyang boses. Ito ang parehong boses mula sa naunang kidnapping sa ospital. Nabalisa siya at paulit-ulit na iniisip ito. Sa sobrang lalim ng kanyang pag-iisip, sa metro, napansin niya ang isang lalaking nanliligalig sa isang babae. Hindi kayang tiisin ni Hana ang kawalang katarungan at agad na binali ang kamay ng lalaki bago umalis ng walang imik. Pagdating niya sa kumpanya ni Minsu, nakita niya ang malaking poster ng Superpower Warriors. Naisip niya na kung may mga bayani tulad nila, baka hindi na mangyari ang krimen sa mundo. Habang nalulubog sa pag-iisip, hindi niya napansin si Minsu na napapalapit. Masaya itong makita siya at sabay silang kumain. Habang kumakain, napansin ni Minsu ang emergency watch sa kamay ni Hana. Ipinaliwanag ni Hana na ibinigay ito ni Sean sa kanya at napaka-espesyal nito kaya lagi niya itong suot. Sinabi rin niya na muntik na niyang pindutin ang emergency watch noong umagang iyon nang muli niyang makasalubong ang salarin. Nabahala si Minsu pero pinakalma siya ni Hana at sinabing, "Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita." Pumayag si Minsu pero halatang nag-aalala pa rin. Samantala, nakaupo ang ina ni Hana kasama ang kaibigan niya, pinag-uusapan ang nangyaring kidnapping. Natagpuan niya ang video sa club kung saan ipinakita ni Hana ang kanyang lakas sa publiko at nagulat siya ng husto. Agad niyang tinawagan si Hana at pinagalitan ito dahil ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa publiko. Sa sobrang takot ni Hana, muntik na siyang umiyak dahil napagtanto niyang nakita na ng buong mundo ang video. Nagtago siya sa ilalim ng mesa sa opisina ni Minsu at doon tuluyang umiyak. Inalo siya ni Minsu, pero sobrang hiya niya, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Biglang bumalik ang sekretarya mula sa ospital, galit pa rin sa nangyari kay Hana. Sinimulan niya itong siraan, pero pinatigil siya ni Minsu. Nang lumabas si Hana mula sa ilalim ng mesa, biglang tumahimik ang sekretarya. Biro ni Minsu, pinapalabas niya silang lumabas at ayusin ang usapan doon. Pinapaliwanag ni Minsu sa sekretarya na ipaliwanag kay Hana ang kanyang schedule. Pagkalabas nila ng opisina, tumawag si Minsu sa isang kaibigan para burahin ang video ni Hana sa internet at ipinaalam din kay Sean na muli niyang nakasalubong ang salarin kaninang umaga. Nagulat si Sean na hindi niya ito sinabi, kaya agad siyang tumakbo papunta sa kumpanya ni Minsu. Sa opisina, ipinaliliwanag ni Hana ang schedule ni Minsu sa sekretarya. Habang nagtatrabaho, napagod siya at nakatulog. Lumapit si Minsu at akmang hahawakan ang ulo niya nang dumating si Sean at ginising siya. Galit na tinanong ni Sean kung bakit itinago sa kanya ang ganoong kalaking pangyayari at ipinaliwanag ni Hana ang lahat. Sinabi ni Hana na kailangan na niyang umuwi at nagsimula ang maliit na pagtatalo ni Minsu at Sean kung sino ang maghahatid sa kanya. Nakaramdam si Hana ng halo-halong gulat at saya. Sa huli, itinulak ni Minsu si Sean at siya mismo ang nagdesisyong ihatid si Hana. Sa bahay ni Hana, ibinigay ng kanyang ina kay Minsu ang cake, tinanggihan ang bayad nito. Umalis si Minsu. Samantala, natunto ni Sean ang plaka ng kotse ng salarin sa isang garahe, ngunit sinabi ng trabahador na wala ang boss. Kailangan niyang bumalik ng walang sagot. Nagtaka si Hana kung paano nabura ang kanyang video. Sinabi ni Shim na malamang si Minsu ang gumawa nito, kaya nagsimula si Hana na magreklamo tungkol sa kanya. Biglang naalala ni Shim na may bibilhin siya, kaya lumabas siya ng gabi.
Sinundan siya ng salarin. Nagtago si Shim pero inatake siya ng lalaki at paulit-ulit siyang sinaktan. Dumating si Hana, itinulak palayo ang salarin at umupo sa tabi ni Shim habang umiiyak. Nakatakas ang salarin. Dinala si Shim sa ospital. Pinakalma ni Dr. E si Hana, sinasabing magiging maayos si Shim. Umiiyak si Hana sa tabi ni Shim, sinisisi ang sarili pero sinabi ni Shim na hindi niya kasalanan. Pagkatapos, nagplano ang ina ni Hana at ang mga kaibigan niya na magbantay sa gabi para sa kaligtasan ng mga babae. Ang parehong boss ng gang na nakalaban ni Hana noon ay nag-alok na tumulong at sumama sa night watch. Kinabukasan, pinagalitan si Hana ng kanyang ina sa ospital. Dumating si Sean at dinala siya sa isang tabi, pinagalitan siya dahil hindi niya pinindot ang emergency watch. Ipinaliwanag ni Hana na naiwan niya ito sa bahay. Nagbabala si Sean na hindi ligtas ang bahay niya at sinabi sa kanya na manatili muna sa bahay ni Minsu ng ilang araw at iwasan din si Minsu dahil hindi naman daw ito bakla. Pagkatapos, pumunta si Sean sa bahay ni Minsu, binigyan siya ng babala na huwag hahawakan si Hana at napagtanto niyang totoo ang nararamdaman ni Hana para sa kanya. Kalaunan, pinuri niya si Hana na ikinatuwa nito habang nasa opisina siya at si Sean lamang ang nasa isip. Nakaramdam ng selo si Minsu. Nang ihatid niya si Hana pa uwi, tinukso niya ito at nainis siya dahil sa insecurity nito kay Sean. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Hana sa bahay ni Minsu dahil pakiramdam niya ay hindi siya ligtas, kaya palihim siyang lumabas. Sinundan siya ni Minsu, nag-aalala. Sinabi ni Hana na gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Pumayag si Minsu at ibinalik siya sa bahay. Natakot si Sean na baka magustuhan ni Hana si Minsu habang nananatili roon, kaya iginiit niyang manatili rin siya. Pumayag si Minsu pero inilagay siya sa hiwalay na kwarto. Lahat sila ay labis na nag-overthink, iniisip na baka ang isa ay hahalik sa isa, kaya nagdesisyon na manatiling gising buong gabi. Kalaunan, pumunta sila sa isang club para sa gaming competition. Parehong nalasing sina Minsu at Sean at naging kakaiba ang kilos. Inuwi sila ni Hana, pinahiga si Sean sa sofa, at pinaalis si Minsu. Kinabukasan, nang makita ito ni Minsu, lalo siyang nagselos. Sa almusal, sinabi ni Hana na pareho silang sumayaw at muntik pang maghalikan noong gabing iyon. Hindi alam ni Sean ang tungkol sa kapangyarihan ni Hana, kaya nagpanggap siyang hindi niya mabuksan ang garapon ng jam. Madaling binuksan ito ni Sean at nagulantang si Minsu. Biglang tumanggap ng tawag si Minsu mula sa blackmailer. Sa opisina, sinabi ng sekretarya na nagtetrending ang mga chismis na bakla si Minsu. Napagtanto ni Minsu na ang blackmailer ang nasa likod nito. Sinabi niya kay Hana ang tungkol dito, at sinabi naman niya na otomatikong nabura ang kanyang video, kaya maaaring mabura rin ang kay Minsu. Tinawagan ni Minsu ang kaibigan niya para burahin ang lahat ng files, at nagpasalamat din siya sa pagtulong nito sa pag-delete ng video ni Hana. Nakaramdam si Hana ng halo-halong pagdududa at pasasalamat. Kalaunan, nalaman ni Minsu na ang lalaking sumusunod sa kanya ay konektado sa parehong gang leader na binugbog ni Hana. Dahil sa bigat ng isip, tumayo si Minsu sa isang tulay kasama si Hana at pabirong tinawag siyang ihari, pero pinagalitan siya ni Hana. Pagkatapos, seryoso siyang nagtanong kung bakit ganoon siya kalakas. Ikinuwento ni Hana ang tungkol sa kanyang pamilya, at napagtanto ni Minsu na maaari pa siyang magkaroon ng malalakas na anak na ikinagulat niya. Naging emosyonal si Minsu at sinabing, kung gusto niyang gamitin ng tama ang kanyang kapangyarihan, tuturuan niya siya. Pumayag si Hana. Pagkatapos ng training, hiniling ni Minsu ang isang maliit na personal na pabor. Dinala niya si Hana sa kanyang bahay, kung saan galit ang kanyang ama dahil sa viral na balitang bakla si Minsu. Sinabi ni Minsu sa kanyang ama na may girlfriend siya. Si Hana. Nagulat siya, at lalo pang kinabahan si Hana nang magsalita ang ama tungkol sa mga magiging apo sa hinaharap. Hinawakan ni Minsu ang kamay niya ng marahan at dinala siya sa labas. Kinabukasan ng maaga, sinimulan ni Minsu ang training ni Hana, pero hindi pa siya sigurado kung ano talaga ang kailangan nito. Biglang kumilos si Hana ng sobrang bilis na ikinagulat niya. Kalaunan, tumawag ang pulis para sa update sa kaso ng pagpatay. Nagsinungaling si Hana at sinabing humingi siya ng tulong sa mga tao at nakatakas ang salarin. Sinabi ni Sean kay Hana na hindi siya nasaktan sa breakup at pabirong tinanong, bakit friends lang tayo? Nagtaka si Hana. Bago umalis, muli siyang binalaan ni Sean na hindi bakla si Minsu gaya ng iniisip nito. Samantala, nahuli ng salarin ang isa pang babae na nagtatrabaho sa isang medical store. Nang gabing iyon, may pumasok sa bahay ni Minsu. May isang lalaking humawak ng kutsilyo sa liig ni Minsu, habang ang isa naman ay sinusubukang buksan ang pinto ni Hana.
Nagising si Hana, sinuntok ang umaatake at pinatumba ito. Kinuha ni Minso ang kutsilyo mula sa isa pang lalaki, pero agad itong pinabagsak ni Hana sa isang suntok. Matapos ang gulat, parehong natakot sina Minso at Hana kaya itinali nila ang mga salarin para hindi makaalis at nagdesisyong matulog sa sala buong gabi, magkadikit para handa sa anumang panganib. Kinabukasan, tumunog ang telepono ng isa sa mga lalaki at sinagot ito ni Minso. Tinanong ng lalaki kung patay na ba si Hana at nagulat siya nang marinig ang boses ni Minso bago agad nitong pinutol ang tawag. Ito ang parehong gang leader na ang tauhan ay binugbog ni Hana. Sa opisina, sinabi ni Minso sa kanyang team na tuloy-tuloy ang mga threat calls na natatanggap niya. Ang mga umatake ay gustong hindi niya ma-inherit ang kumpanya ng kanyang ama. Nag-video call si Minso kay Hana para ipakita ang mga umaatake na ikinagulat ng lahat. Matatag na nagdesisyon si Minso na tatanggapin niya ang kumpanya ng kanyang ama at ilalantad kung sino man ang nasa likod ng lahat ng ito. Kalaunan, mag-isa si Minso sa opisina nang biglang dumating ang gang leader. Sinabi nito na kung hindi magsusumbong si Minso sa pulis, ibubunyag niya ang tunay na utak ng lahat ng ito. Ibinigay ng leader ang isang USB at umalis. Nang pakinggan ito ni Minso, gumuho ang kanyang mundo. Ipinakita sa recording na ang kanyang pangalawang kapatid, ang pinakamalapit sa kanya, ang nasa likod ng lahat, kabilang ang mga pagtatangka sa kanyang buhay. Bumigay si Minso at umiyak ng husto. Dumating si Hana. At nang makita niyang sobrang nasasaktan si Minso, nadurog din ang puso niya. Hindi niya kayang makita siyang ganoon, kaya hinila niya ito palabas papuntang parke. Sa una, tahimik si Minso, pero unti-unting ginambala siya ni Hana gamit ang mga biro at tawanan, hanggang sa unti-unti rin siyang napangiti at nasiyahan sa sandali. Kumain silang dalawa sa isang restaurant. Samantala, ikinulong ng salarin ang isa pang babae sa isang torture room, habang sinasabi nitong mas marami pang biktima ang darating. Ito rin ang parehong babae na kasalukuyang iniulat na nawawala sa istasyon ng pulis. Sa bus, nagbahagi si Minso ng isang lumang alaala. Isang babae noon ang nagligtas sa bus nila mula sa pagkalaglag sa tulay. Hindi niya nakita ang mukha nito, pero nanatili itong mahalaga sa kanya. Akmang sasagot si Hana nang tawagan siya ng kanyang ina at sinabing dumating na ang kanyang lola, kaya masaya siyang umuwi. Sa bahay, hinarap ni Minso ang kanyang kapatid na hindi makatingin sa kanyang mga mata. Hindi niya ito pinatawad, pero nagdesisyon siyang huwag sabihin sa kanilang ama. Gayunpaman, napansin na ng kanilang ama ang lahat mula sa bintana at naintindihan ang katotohanan. Dahil sa guilt, umalis ang kapatid. Kinabukasan, sinimulan ni Minso ang training ni Hana para sa Game Development Department. Tinuturuan siyang kontrolin ang kanyang lakas para hindi niya masira ang mga gamit sa opisina. Habang nagsasanay, unti-unti silang nagiging mas malapit, may mga sandaling tahimik na koneksyon bago bumalik sa normal na asal. Dinala ni Minso si Hana sa kanyang bahay para sa isa pang gawain na may kinalaman sa paghahagis ng Othello coin. Sinuntok ito ni Hana na parang bala na ikinagulat ni Minso. Unti-unti, natututo si Hana ng kontrol, pero sa sobrang excitement, hindi niya sinasadyang nabasag ang board. Nagalit si Minso at sinabi niyang hindi na siya maaaring sumali sa departamento. Nasaktan si Hana kaya pumunta siya kay Dr. J. Doon, inamin ni Linhua ang nararamdaman niya kay Dr. E at narinig ito ni Hana. Pinayuhan niya si Linhua na huwag ipagkanulo si Sean dahil gusto rin siya ni Sean. Samantala, patuloy si Sean sa paghahanap ng mga bakas tungkol sa salarin. Dumalo siya sa isang exhibition kung saan may lalaking gumaganap ng dula tungkol sa pagpatay sa 7 asawa. Hindi niya alam na ang tunay na salarin ay naroon din, maingat na pinapanood ang palabas at sumusunod sa parehong pattern. Ang gang boss na naipadala ni Hana sa ospital ay kinasuhan at nagplano ng paghihiganti. Isa sa kanyang mga tauhan, ang salarin, ay sinubukang kidnapin si Shim, pero dumating si Hana sa tamang oras at napigilan ito. Nakatakas ang salarin at nagalit si Sean kay Hana dahil sa panganib na kanyang hinarap. Nagalit din si Hana at sinabi sa kanya na ayusin niya ang sarili niyang buhay. Kalaunan, bumili si Minso ng mga gamit sa tindahan ng ama ni Hana. Sinabi ng ama ni Hana na palagi niyang alagaan ang anak niya at nangako si Minso. Paglabas niya, napansin niyang papalapit ang gang boss para umatake kay Hana. Ngunit sumulpot si Sean at binugbog ng husto ang boss, halos patayin ito. Naagapan ni Hana si Sean bago patuluyang lumala ang sitwasyon. Kinabukasan, tinawagan ni Minso si Hana para pumasok ng maaga sa opisina. Umalis siya ng nakasimangot. Matapos maipadala sa kulungan ang boss, nagsimulang maghinala si Sean na may itinatago si Hana tungkol sa nararamdaman niya kay Minso. Samantala, nananatiling tensyonado si Minso sa bahay, nag-aalala na baka nagsisimula ng magustuhan ni Hana si Sean.
Sa opisina, palihim na sinusundan ng salarin si Hana. Pinagpapresent siya ni Minsu gamit ang laptop at natuwa si Hana dahil sineseryoso niya ang kanyang kakayahan. Masaya si Minsu matapos ilagay ang larawan ni Hana bilang wallpaper sa laptop. Biglang dumating ang ama ni Minsu, sinasabing gusto niyang makausap si Hana. Nagpapatuloy ang training ni Hana at lalo pa siyang nagkakaroon ng matibay na kontrol sa kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, nagkaroon ng away ang mga estudyante sa paaralan at binugbog ng mga gang members. Nang dumating si Hana, dinuraan ng isa sa mga gang ang kanyang sapatos. Nawalan siya ng pasensya at tinalo silang lahat ng husto. Nang malaman ito ng gang leader, nagplano siya na turuan si Hana ng leksyon. Kinabukasan, sinabi ni Minsu kay Hana na maghanda siya. Gusto niyang ipakilala siya sa kanyang ama. Unang nag-dinner sila sa bahay ni Hana, kung saan masaya silang kumain ng sama-sama. Sa bahay ni Minsu, tahimik ang atmosfera, pero nagbiro si Hana at napatawa ang lahat. Inilayo ng ama ni Minsu si Hana at ikinuwento ang nakaraan ni Minsu, ang paninirahan niya sa ibang bansa, mga naging girlfriend, mga problema sa reputasyon ng kumpanya, at mga tsismis na bakla siya. Hiniling nito na palagi niyang alagaan si Minsu. Napaisip si Hana. Kalaunan, dinala ni Minsu si Hana sa puntod ng kanyang ina. Sinabi ni Minsu na walang kaibigan ang gustong manatili lang bilang kaibigan magpakailanman dahil lahat ay gustong manatiling magkasama habang buhay. Sagot ni Hana, hindi ganyan ang mga tao. Lumapit si Minsu at sinabing ang pagkakaibigan at pag-ibig ay isang hakbang lang ang pagitan. Sa kanyang puso, naramdaman ni Hana na parang ginagawa niya na ang hakbang na iyon. Samantala, patuloy si Sean sa paghahanap sa salarin, ngunit nagsinungaling sa kanya ang isang trabahador sa garahe. Ang salarin ay minomonitor ang lahat ng CCTV footage at naglagay pa ng mga kamera sa police department. Sinabi ni Dr. A kay Hana na gusto rin niya si Lin Hua, pero sinabi ni Hana na kaibigan nila si Sean at hindi siya dapat ipagkanulo. Pagkatapos, gumamit ang mga gangster ng voice actor para linlangin si Hana, sinasabing dinukot nila ang kanyang ina. Walang pag-aalinlangan, umalis siya matapos ipaalam kay Shin. Ipinapaalam ni Tim sa ama ni Hana ang nangyari at doon nila napagtanto na lumabas lang pala ng bahay ang ina ni Hana kasama ang mga kaibigan. Nagulat ang lahat at parehong nagsimulang maghanap sina Minsu at Sean kay Hana ng desperado. Nang makarating si Hana sa ibinigay na lokasyon, napaligiran siya ng gang leader at ng lahat ng tauhan nito. Doon niya napagtanto na nagsinungaling lang sila. Galit siyang tumitig habang tumatawa ang boss. Tinawag niya sila palapit at sinimulang bugbugin isa-isa. Naalala ang training ni Minsu, tinanggal niya ang hood ng kanyang hoodie at maayos na nakipaglaban. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating sina Sean at Minsu. Nang makita ni Minsu si Hana na naka-hoodie, naalala niya na ito rin ang babaeng minsang nagligtas sa kanya. Si Sean naman ay nagulat at hindi makapaniwala na mag-isa niyang nilalabanan ni Hana ang lahat. Nakipaglaban si Hana hanggang makarating siya sa gang leader na nanginginig sa takot. Biglang sumugod ang boss na may kutsilyo, pero naagapan ito ni Minsu at siya ang nasugatan. Binugbog ni Sean ng husto ang boss, habang pinipigilan ni Hana si Minsu. Kahit nasasaktan, tinanong pa rin ni Minsu kung okay siya, na nagpaantig kay Hana. Nawalan ng malay si Minsu at nagising sa ospital, kung saan umiiyak si Hana sa tabi niya. Nang sila na lang ang dalawa, nagbiro pa rin si Minsu sa kanya. Dumating ang sekretarya, mukhang malungkot. Kaya lumabas si Hana, habang pabirong sinabi ni Minsu sa sekretarya na siya muna ang bahala sa trabaho niya sa loob ng ilang araw. Sa labas, nakaupo si Sean na malungkot, unti-unti niyang napagtanto na sa tuwing may gulo sa paaralan noon, laging sangkot si Hana, pero palagi niya itong itinatago sa kanya. Tinanong ni Sean si Minsu tungkol dito, at ipinaliwanag ni Minsu na ayaw ipaalam ni Hana kay Sean dahil natatakot siyang husgahan siya nito. Dahil dito, lalo pang nalungkot si Sean at umalis. Dumating si Dr. G at sinabihan si Sean na panatilihing sikreto ang tungkol kay Hana na sinang-ayunan naman niya. Kalaunan, dumating ang pamilya ni Hana sa ospital, labis na nag-aalala para kay Minsu. Samantala, ipinakita ang tatlong babae na nakakulong ng salarin. Isang babae ang sumigaw ng tulong at sumabay ang dalawa pa. Narinig sila ng salarin, pinasok sila, brutal na binugbog at pinatahimik. Sa ospital, sinabi ni Lin Hua kay Dr. G ang tungkol sa breakup at inamin ang tunay niyang damdamin para sa kanya. Pero hindi pa sumasagot si Dr. J. Dumating ang gang leader sa kanyang grupo, galit na inutusan silang harapin muli si Hana. Dumating ang ina ni Hana, alam na ang isa sa kanila ang sumaksak kay Minsu at agad niyang inatake ang leader ng gang. Sumunod na dumating ang ama ni Minsu at binugbog ng husto ang leader, umabot pa sa punto na nagdugo ito.
Pagkatapos, pumunta siya kay Minsu, galit na galit dahil ang mga ginawa nito ang nagdulot ng gulo. Sumagot din si Minsu nang may galit, naaalala kung paano siya kailanman hindi sinuportahan ng kanyang ama. Maging ang kanyang ina ay iniwan din siya. Sa narinig, lalo pang nagalit ang kanyang ama at nakipagsuntukan kay Minsu. Pinaalis ni Minsu ang kanyang ama at tuluyang bumigay, umiiyak ng husto. Nakita ito ni Hana mula sa labas, at napagtanto niyang walang sinuman sa tabi ni Minsu, na labis niyang ikinalungkot. Samantala, bumalik si Sean sa garahe at muling nakasalubong ang salarin. Naalala niya na ang taong ito ang nagbigay ng maling pahayag noon, kaya lalo siyang nagduda habang ginagamit nito ang palusot na titingnan ang sasakyan. Nag-imbestiga si Sean sa garahe at malapit na siyang pumasok sa silid kung nasaan ang mga babae nang dumating ang salarin at sinabing magsasara na ang lugar. Napilitang umalis si Sean at iniulat ang lahat sa istasyon ng pulis na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos nito, pumunta si Hana kay Minsu na labis na nalulungkot at hiniling niya na umalis muna ito. Pero sa pagkakataong ito, tumanggi si Hana na umalis. Alam niyang may pinagdadaanan si Minsu, kaya naghanap siya ng paraan para mapanatag ito at manatili siya. Doon, inamin ni Minsu na alam na niya ngayon na si Hana ang babaeng minsang nagligtas sa school bus niya. Kinumpirma ito ni Hana at ipinakita ang flashback kung saan iniligtas niya ang bus ni Minsu mula sa tulay. Pagkatapos, nagkaroon sila ng mga masayang, maliliit na sandali na puno ng biruan at lambingan. Samantala, may isa na namang babaeng dinukot. Nataranta ang pulis, pilit na inaalam kung paano agad maaayos ang sitwasyon. Makikita sina Minsu at Hana na magkalapit. Sa isang biglaang sandali, lumapit si Minsu para halikan siya, at hindi umiwas si Hana. Pero tumigil siya at sinabihang magpahinga na lamang ito, kaya humiga si Hana sa sofa habang pareho silang nagtititigan. Napansin ng salarin na naghihinala na ang pulis, kaya sinimulan niyang subaybayan ang impormasyon tungkol kay Sean. Nalaman niya ang tungkol kay Linhua at sinundan ito, nakaiwas sa dalawang pulis, at nagsimulang magmanman sa paligid ni Linhua. Samantala, dumating si Sean sa ospital para tingnan si Hana at sinubukang isama siya upang pag-usapan ang kaso. Tinangkang pigilan ito ni Minsu, ngunit tumanggi si Hana at hindi nakinig na ikinagalit ni Minsu. Sa istasyon ng pulis, pinatugtog ni Sean ang isang recording mula kay Jiang, ang may-ari ng garahe. Nakilala ni Hana ang boses sa recording, ang boses ng salarin. Ipinagbigay alam nila sa mga tao sa labas, ngunit nalaman nila na nahuli na raw ang kriminal na nangkidnap ng mga babae sa Korea. Parehong nagduda sina Hana at Sean na maling tao ang naaresto, ngunit iginiit ng senior officer na ang ika-4 na babae ay target lamang para sa isang date. Tinakpan ng mga news crew ang balita, pero walang naniwala kina Hana at Sean. Hiniling ni Hana kay Sean ang pangalan ng kriminal. Ibinigay ito ni Sean at pinayuhan siyang lumayo kay Minsu. Hindi siya nakinig at dumiretso kay Minsu. Sinabihan siya ni Minsu na layuan si Sean dahil tapos na ang kaso. Ibinunyag ni Hana ang buong katotohanan na ikinagulat ni Minsu. May pahiwatig siyang sinabi tungkol sa kanyang nararamdaman at nang tanungin siya ni Hana kung may interes ba siya sa lalaki, itinanggi niya ito at ipinaliwanag na kumalat lang ang chismis dahil wala siyang oras para sa girlfriend habang itinatayo ang kumpanya. Pagkatapos, hiniling ni Hana kay Minsu na mag-imbestiga tungkol sa isang lalaki. Ang tinutukoy niya ay si Jiang, ngunit pinagalitan siya ni Minsu at sinabing lumayo siya sa kaso. Samantala, sinubukan ni Sean na muling buksan ang kaso sa istasyon ng pulis, ngunit walang nakinig sa kanya. Kaya nagpasya siyang mag-imbestiga mag-isa. Hinarap niya si Jiang habang inaayos nito ang mga kamera at inakusahan itong tunay na salarin. Tumawa si Jiang kaya sinugod siya ni Sean, ngunit dumating ang mga gwardiya at napilitan siyang umatras at umalis. Inilipat ni Minsu si Hana sa gaming team para mapanatili siya sa kumpanya at mailayo sa panganib. Labis ang saya ni Hana at tinawagan si Minsu para magpasalamat habang matagal silang nag-usap. Nang gabing iyon, nanaginip si Hana na si Minsu ang kanyang Romeo na hahalikan siya, pero ginising siya ni Shim. Agad siyang nag-ayos at dumating sa kumpanya, kung saan mainit siyang sinalubong. Nandoon na si Minsu, naghihintay upang makasama siya bago magbukas ang studio. Tinanong niya kung nasaan ang magiging cabin niya. Sinabi ni Minsu na sa desk lang siya ilalagay at dadaan muna siya sa internship para walang mag-isip na nakuha niya ang trabaho dahil kaibigan lang siya. Nadismaya si Hana, pero binasag ni Minsu ang tensyon sa pamamagitan ng biro. Ipinakilala si Hana sa bago niyang boss, isang baklang lalaki na may gusto kay Minsu, kaya pinahirapan niya ang internship tasks niya dahil iniisip niyang may gusto si Minsu kay Hana. Sa sobrang inis sa walang saysay na gawain, kinorner ni Hana ang boss sa pagitan ng mesa at pader, pagkatapos ay umalis. Nakita ito ni Minsu at natawa na lang.
Kalaunan, tinanong ng sekretarya si Minso kung bakit mas nag-aalala siya kay Hana kaysa sa iba at kung bakit niya tinamaan ng kutsilyo ang sarili para sa kanya. Narinig ito ni Hana pero hindi sumagot si Minso. Sinundan ni Hana si Minso sa bahay, tinatanong kung bakit siya umalis agad sa ospital. Tahimik lang si Minso at walang sinabi, hinayaan lang niyang maupo si Hana sa tabi niya at ipahinga ang ulo sa kanyang kandungan habang unti-unti siyang nakatulog. Nang makatulog siya, tahimik na bumalik si Hana sa parehong silid. Nakilala niya ang sariling painting sa loob ng kwarto at napuno ng emosyon. Pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Sean na nag-aanyaya na magkita sila kinabukasan ng umaga, at pumayag siya. Pag-uwi ni Hana, nag-alala si Minso at namimiss siya, habang ikinukwento naman ni Hana si Minso kay Shim. Biglang sinabi ng kanyang ina na dumating si Minso para bisitahin siya. Agad na bumaba si Hana. Sinabi ni Minso na may mahalaga siyang sasabihin at inamin na talagang gusto niya ito. Tahimik si Hana at humiling ng oras para mag-isip na napilitan namang payagan ni Minso. Nang gabing iyon, nakatanggap si Hana ng mensahe mula kina Minso at Sean na pareho siyang iniimbitahan sa scene, ngunit hindi niya ito pinansin. Nanaginip siya na siya si Juliet at si Minso si Romeo, pero biglang sumulpot si Sean bilang isa pang Romeo kaya pinatahimik niya silang dalawa. Kinabukasan, hinamon siya ng kanyang boss na buhatin ang maraming exercise sheets at nagulat ito nang nagawa niya ito ng walang hirap. Habang nasa trabaho, sabay na nakatanggap si Hana ng mensahe mula kina Minso at Sean at sinagot niya na busy siya sa trabaho kaya hindi siya makakasama. Natuwa si Minso dahil sa kumpanya niya siya naroon kaya sumama siya sa kanya sa tanghalian. Ang internship boss na madalas mambastos kay Hana ay tinawag siyang pialien pero hindi siya pinansin ni Minso at patuloy lang itong nakatingin kay Hana. Sa inis, binaluktot ni Hana ang chopstick sa pulso ng boss na parang band na nagdulot ng sakit dito. Nang lumapit si Hana kay Minso, tahimik siyang pinagmamasdan habang nagtatrabaho ito, at maya-maya ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Sean na magkita sila sa company cafe, kaya pumayag siya. Habang papunta siya kay Sean, nakatanggap ito ng tawag mula sa teammates na nagsasabing sinimulan ng sundan ni Jiang si Linhua. Kaya agad siyang umalis at tumakbo papunta kay Linhua na kasama si Dr. Samantala, naghihintay si Hana kay Sean at napansin ito ni Minso na ikinagulat at ikinasselos niya. Lumapit siya kay Hana at direktang hiniling na hawakan nito ang kanyang kamay. Tinanong ni Hana kung mananatili ba siya sa tabi niya kahit naiiba siya sa ibang babae at walang pag-aalinlangan na sumagot si Minso nang hindi niya hinawakan ang kamay ni Minso, marahan siyang niyakap nito. Pareho itong nag-iwan sa kanila ng pakiramdam ng seguridad at kapanatagan. Pagkatapos ng ilang oras na magkasama, ihinatid ni Minso si Hana sa bahay at malinaw niyang sinabi na hindi na nito maaaring bawiin ang mga sinabi niya. Magkasintahan na sila bago siya umuwi sa sarili niyang bahay. Kalaunan, tumawag si Sean at hiniling na bumaba siya. Nang magkita sila, handa na sana si Sean na magtapat ng nararamdaman pero pinutol siya ni Hana at sinabing kaibigan lang ang tingin niya sa kanya. Tahimik si Sean, itinago ang dala niyang regalo at umiyak mag-isa kalaunan. Pagkatapos nito, magkasama sina Hana at Minso sa paggawa ng kanyang game. Sinabi ni Hana na gusto niyang ang kwento ay tungkol sa pagligtas sa isang malungkot na prinsipe na nag-iisa sa ibang mundo na ikinatuwa ni Minso. Nagpunta sila sa iba't ibang lugar ng magkasama, hindi pinapansin ang selos ng baklang boss na may gusto kay Minso at sabay silang umuwi. Samantala, binabantayan ng pulis ang garahe at si Linhua, ngunit nang suriin nila ito, wala na ang lugar at napagtanto nilang nakatakas na si Jiang gamit ang ibang labasan na itinuro ni Jay. Nakaramdam ng panganib si Linhua at nagsimulang tumakbo habang sinusundan siya ni Jiang at hinahabol naman nito ang isa pang babae. Nagmadaling tumakbo si Sean patungo sa kinaroroonan ni Linhua, kasunod ang iba pang pulis. Sumalakay si Zhang sa isang babae, pero hindi si Linhua ang kanyang nabiktima. Isa itong ibang babae at itinapon ni Zhang ang kanyang bag at music player bago siya dalhin. Samantala, ligtas si Linhua. Ang lalaking sumusunod sa kanya ay isa lamang panlinlang. Nang makita ni Hana ang mga sasakyang pulis, nabalisa siya, ngunit inalo siya ni Minso. Ito mismo ang plano ni Zhang, linlangin ang pulisya, at nagtagumpay siya. Ang dinukot na babae ay si Shim pala, at ang kanyang mga gamit ay itinapon ni Zhang bago siya dalhin, kaya walang nakakaalam na siya ay nakidnap. Sinabi ni Minso kay Hana na kahit gaano pa siya kalakas, lagi niya itong poprotektahan sa sarili niyang paraan. Kinabukasan, galit na galit ang lahat sa istasyon ng pulis. Ginalaw ni Jiang ang kanilang isipan, pinapaisip sila na baka alam na niya ang kanilang mga plano. Naalala ni Sean na naroon na si Jiang noon, at dahil sa hinala, sinuri niya ang lugar at inutusan ang lahat na hanapin kung may nakatagong kamera o mikropono.
Matapos ang paghahanap, nakakita si Sean ng nakatagong kamera at napagtanto niyang dito kumukuha ng impormasyon si Jiang. Iminungkahi ng senior officer na maaaring may tumutulong pa kay Jiang at may ilang pulis na naghinala sa guard na 24 oras na nakaduty roon, kaya nagtaka ang lahat kung bakit ito makikipagtulungan sa kanya. Samantala, dinala ni Jiang si Shim sa kanyang garahe at sigaw siya ng sigaw habang pinapagalitan ito at si Hana, hinihingi na humingi sila ng tawad dahil sa pananakit sa kanya noon. Dahil sa takot, humingi ng tawad si Shim pero patuloy pa rin siyang sinaktan at ininsulto ni Jiang. Nalaman niyang natuklasan na ang mga kamera pero binaliwala lang niya ito at palihim na binigyan ng droga ang kanyang gwardiya. Ipinakita na tumutulong ang guard sa kanya dahil sa adiksyon. Nag-message si Hana kay Shim at mukhang sumagot ng TE ang telepono nito. Nalaman din ni Jiang kung paano nakuha ni Hana ang kanyang kapangyarihan at na kapag makasakit siya ng inosente ay maaari itong mawala na ikinatuwa niya. Kinabukasan, magkasamang nagdisenyo sina Minso at Hana ng karakter, masaya dahil ito ay matagal ng pangarap ni Hana. Kalaunan, sa seminar room, sinabi ni Minso na gusto niya itong protektahan habang buhay at marahang hinalikan sa noo si Hana. Lumabas sila at umupo sa tabing dagat, at matapos gumuhit ng puso sa buhangin, nagkaroon sila ng kanilang unang halik na ikinatuwa ng labis ni Hana. Ihinarap siya ni Minso sa bahay at hindi mapigilan ni Hana ang kanyang saya, tumatawa at sumasayaw. Pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Shim na tila kakaiba, at nang hindi ito sinagot ang tawag, napagtanto ni Hana na may mali. Hiniling ni Hana kay Sean na i-trace ang alarm watch ni Shim, at agad siyang tumakbo patungo sa lokasyon. Sinuri rin ni Hana ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang coded na tanong. Kumusta si Dogong? Ang sagot ay nagpatunay sa kanyang takot dahil si Dogong ay aso ni Shim na namatay 1 taon na ang nakalipas. Doon niya napagtanto na may mali talaga at nagdesisyon siyang hanapin si Shim mismo. Sinundan ni Sean ang isang pulubi na nakakita ng watch at bag ni Shim at nagtungo sa garahe kasama ang kanyang team habang palihim na sumusunod si Hana. Samantala, gumagawa si Minso ng pendant para kay Hana at nag-message sa kanya, ngunit hindi siya sumagot kaya lalo siyang nabalisa. Sa garahe, napilitan si Hana na umalis ng maghinala ang mga tao, ngunit napansin niya ang mga tahol ng aso at tunog ng welding, mga bagay na napansin din ni Jiang. Kalaunan, pinadala ni Jiang ang isang video kung saan pinapahirapan si Shim at nagbabanta na huwag idamay ang pulis at humingi ng tawad kung gusto niyang mabuhay si Shim. Bumigay si Hana sa takot at tumakbo kay Minso habang umiiyak at ikinuwento ang lahat. Pinakalma siya ni Minso, niyakap siya, isinabit ang pendant sa kanya at pinauwi siya. Sa istasyon, inilantad ng mga pulis ang mga nakaraang krimen ni Jiang at ang kanyang sakit sa pag-iisip. Nireplay ni Hana ang recording na pagtanto niyang talagang nakakulong si Shim sa garahe at agad siyang tumakbo papunta roon. Galit na galit si Hana, itinapon niya ang mga sasakyan para maabot si Shim. Nang makita ni Jiang ang kanyang kapangyarihan, natakot siya, hinawakan si Shim at tumakas habang inuutusan ang kanyang mga tauhan na sunugin ang garahe. Bago pa kumalat ang apoy, nakarating si Hana sa underground area kung saan nakakulong ang iba pang mga babae, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para iligtas sila kahit pa lumalakas na ang apoy. Dumating ang pulis at bumbero at nagulat ang mga nailigtas na babae, ngunit nakalabas si Hana nang hindi napapansin. Natagpuan siya ni Minso at pinagalitan dahil sa pagpunta niyang mag-isa, at pagkatapos niyang magpaliwanag, sabay silang umalis. Sa istasyon, ikinuwento ng mga nailigtas na babae sa hepe ang tungkol sa isang sobrang malakas na babae, ngunit hindi sila pinaniwalaan at nananatiling nawawala si Shim kaya labis na nag-aalala si Hana. Nang makipagkita siya kay Sean, ipinaliwanag niya kung bakit hindi niya sinabi sa pulis ang lahat, na ikinainis ni Minso at napasigaw siya kay Hana dahil sa selos. Pagkaalis ni Sean, nakiusap si Minso na tumigil na siya sa pag-arte mag-isa, ngunit tumanggi si Hana at sinadya pang makipaghiwalay sa kanya para maprotektahan siya. Sinabi ni Sean sa pulis na kailangan nilang kumilos ng palihim, at ibinunyag ang kapangyarihan ni Hana na ikinagulat ng opisyal, ngunit pumayag silang itago ito. Durog na durog si Minso nang malaman niyang hindi kumakain si Hana, kaya dali-dali siyang pumunta para humingi ng tawad at pakainin siya, ngunit hindi siya pinansin nito kaya iniwan na lang niya ang pagkain sa kanyang mesa. Kalaunan, nakatanggap si Hana ng tawag mula kay Jiang, na alam na ang tungkol sa kanyang kapangyarihan at nagbanta na kailangang magpunta siya ng mag-isa kung gusto niyang mabuhay si Shim. Pumayag siya, at nagsulat ng apology note para kay Minso, dala rin ang pagkain, pero nakita niya ang sariling note na iniwan din ni Minso, humihingi ng tawad at muling umaamin ng damdamin nito. Nang ipadala ni Jiang ang lokasyon, agad na tumakbo si Hana. Nag-alala si Minso at sinundan siya gamit ang GPS ng pendant niya,
at napagtanto niyang nasa panganib siya, kaya tumawag siya kay Sean habang sinusundan siya. Sa lugar, nakita ni Hana ang isang lift na malapit ng durugin si Shim, kaya buong lakas niya itong binuhat gamit ang kanyang kamay at itinapon palayo. Pero isa itong patibong. May inosenteng tao pala sa lift, at agad na nawala ang kanyang kapangyarihan. Mahina at walang kalaban-laban, binugbog siya ni Jiang hanggang sa dumating si Minso at sinugod siya para protektahan siya. Dumating din si Sean at pinaputukan si Jiang sa balikat, ngunit nakatakas ito at nahulog ang sasakyan niya sa bangin. Dinala si Hana sa bahay ng ligtas, kung saan inalagaan siya ni Minso at niyakap habang umiiyak siya. Kinabukasan, sinubukan niyang baliin ang mansanas gamit ang kamay niya pero hindi na niya magawa, kaya lalo siyang nalungkot. Tahimik na gumawa si Minso ng apple juice para sa kanya. Samantala, nag-aalala si Sean kung nakaligtas ba si Jiang. Sinabi ng hepe na walang natagpo ang bangkay, kahit mukhang imposibleng makaligtas sa pagkahulog. Ihinatid ni Minso si Hana sa bahay at tiniyak sa kanya na pareho pa rin ang pagmamahal niya para rito. Sa loob, mahigpit siyang niyakap ni Shim, nag-aalala habang inaamin ni Hana na hindi siya maayos ang pakiramdam. Habang kumakain, biglang sinampal ng ina ni Hana si Hana, ngunit instinctively niyang sinabi, "Huwag mo akong saktan." Masakit iyon at kalaunan ay inamin ni Shim sa pamilya na nawala na ang kapangyarihan ni Hana na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, pinapalakas pa rin siya ni Shim at hinihikayat na ipagpatuloy ang normal na buhay hanggang sa napangiti rin siya. Sa bus papunta sa opisina, itinulak si Hana at nadapa siya, ramdam ang pagiging koordinaryo niya sa unang pagkakataon. Sa trabaho, tahimik siya hanggang sa ilabas siya ni Minso. Inamin niya na pakiramdam niya ay hindi na siya espesyal, ngunit sinabi ni Minso na hindi dahil sa kapangyarihan niya siya nanatili sa tabi nito, kundi dahil tunay niya itong gusto. Unti-unti siyang gumaan ang pakiramdam. Nagplano sila ng lakad kinabukasan, at sa picnic ay masaya silang nagkasama at umuwi ng magaan ang loob. Samantala, nabunyag na si Jiang ay nakaligtas pala, tumalon siya mula sa sasakyan bago pa ito tuluyang mahulog. Sa pagbabalak kayo, pumasok si Jiang sa gusali ng Minso. Nakita siya ni Sean at agad siyang sinugod, pero humawak si Jiang ng isang empleyado bilang hostage at nakatakas, kaya napaatras ang lahat at nawala siya sa loob ng gusali. Ipinagbigay alam ito ni Sean kay Minso, at inutos nito na ikandado ang lahat ng pinto. Ngunit nag-anunsyo si Jiang na kapag hindi siya natagpuan ni Minso sa loob ng 15 minuto, pasasabugin niya ang gusali. Nagkalat ang takot sa loob. Iniwan ni Minso si Hana kasama ang sekretarya at nagsimulang maghanap sa gusali, ngunit sinalakay ni Jiang ang sekretarya at dinukot si Hana. Sa rooftop, ininsulto niya si Hana, ikinabit sa katawan nito ang isang bomba, at sinet ang timer na 5 minuto, pagkatapos ay naghalo siya sa takot ng mga tao upang makatakas. Dumating si Minso sa itaas at nakita si Hana na nakagapo sa likod ng lumang gate, hindi makagalaw at umiiyak, habang pilit niyang sinisira ang harang gamit ang kanyang mga kamay hanggang duguan ang mga ito. Habang ilang sandali na lang ang natitira, nakiusap si Hana na umalis na siya, ngunit tumanggi si Minso. Buong taimtim na nagdasal si Hana na bumalik ang kanyang kapangyarihan, at biglang nagliwanag ang paligid. Bumalik ang kanyang kapangyarihan. Binuksan niya ang mga tanikala, sinira ang gate, at inihagis ang bomba pataas, kung saan sumabog ito sa ere ng hindi nakakasama, kaya inakala ng lahat na nagbibiro lamang si Minso. Bumaba sila mula sa rooftop, at marahang ginamot ni Hana ang sugat sa kamay ni Minso, habang napagtanto niya kung gaano siya kamahal nito. Hinatid siya ni Minso pauwi, at sa labas ay nagkaroon sila ng isang banayad at romantikong sandali. Nang gabing iyon, parehong nakaramdam sila ng lungkot. Nang lumabas si Minso para mag-ehersisyo, nagkataon na nakita niya si Hana na umamin na hindi niya kayang lumayo. Hinalikan niya ito at nag-usap silang dalawa ng matagal. Kinabukasan, masaya silang pumasok sa opisina, naglalandian pa sa elevator hanggang sa maputol ito ng sekretarya. Pumunta si Minso sa kanyang opisina at si Hana naman sa rooftop, kung saan nagplano siya kung paano mahuhuli si Jiang. Dahil sa mga wanted posters na nakakalat, nakipagkita si Hana kay Sean at sinabi na bumalik na ang kanyang kapangyarihan at ikinuwento rin na hindi siya iniwan ni Minso, na lihim namang narinig ng sekretarya. Inireport ito ng sekretarya kay Minso na ikinaseselos niya, kaya tinawagan niya si Sean upang magkita sila sa gabi. Kalaunan, nang magkita si Hana at Minso, galit siya, ngunit hinila siya ni Hana sa gilid, tinawag siyang Minso-Minso at hinalikan sa pisngi. Napatawad siya ni Minso, umiti at umalis kasama siya. Nang gabing iyon, magkasamang naupo sina Minso at Sean. Pinayuhan ni Minso si Sean na lumayo kay Hana at pinagalitan siya dahil sa pagyakap dito. Dumating si Hana at nakita sina Minso at Sean na nag-aaway pa rin.
Bigla niyang sinabi na si Minso ang boyfriend niya at mahal na mahal nila ang isa't isa. Nailang si Sean. Pinakalma ni Hana silang dalawa at sinabi na ang pinakamahalaga ay mahuli si Jiang at kaya nilang magtulungan lahat. Nagbabala siya na kung hindi sila titigil sa pag-aaway, hindi na siya makikipag-usap sa kahit sino sa kanila. Tumigil sila sa pagtatalo, uminom ng magkasama at kalaunan ay parehong nakatulog. Dinala sila ni Hana sa bahay ni Minso. Sa pagkakataong ito, maingat niyang inalagaan si Minso, habang si Sean ay pinatulog sa sofa. Habang naghihintay, muling nagbangayan sina Minso at Sean, ngunit lihim na natuwa si Minso dahil ramdam niyang unti-unting nagbabago ang sitwasyon. Gumawa sila ng plano. Dahil kumalat na ang larawan ni Jiang online, maaari siyang tumakas palabas ng bansa anumang oras. Ngunit bago ito, malamang nasusubukan muna niyang patayin si Hana dahil sa galit. Tumawag si Minso sa leader ng gang para makuha ang impormasyon tungkol sa mga laban ni Jiang upang matuntun siya. Pumayag ang leader. Samantala, lalo pang pinalaganap ni Hana ang larawan ni Jiang sa school blog. Palihim na bumili si Jiang ng baril, ngunit isinumbong siya ng tindero sa gang leader dahil nagtatrabaho ito para sa kanila. Napagtanto ni Minso na hindi direktang aatake si Jiang. Sa malayo siya susubok tumira. Maya-maya, tumawag si Jiang kay Hana. Sa halip na matakot, hinamon siya ni Hana na magkita sila sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Dahil sa kanyang yabang, nagalit ng husto si Yaong. Sa gabi, dumating si Hana sa lugar, hindi alam na naroon na sina Minso at Sean. Ayon sa plano, nagpakita si Yaong at binaril si Hana ng totoo. Bumagsak siya, malubhang sugatan. Nataranta si Minso at tumakbo papunta sa kanya, habang hinabol ni Sean si Yaong. Nang hindi sumasagot si Hana, ginamit ni Minso ang kanyang drone para tukuyin ang lokasyon ni Yaong at tulungan si Sean na matrap ito, na sinarahan ang lahat ng posibleng daanan ng pagtakas. Dito lumabas ang twist, isang kasinungalingan pala ang ipagkabaril kay Hana. Sa flashback, makikitang palihim na binigyan ni Minso si Hana ng bulletproof jacket bago siya pumunta roon. Bumalik si Hana, buong lakas na tinalo si Yaong at ikinulong siya sa isang kulungan. Sa interogasyon, umamin si Yaong na ginawa niya ang lahat ng krimen dahil lang sa kasiyahan, gusto niyang panoorin ang mga tao habang nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Sinubukan siyang pigilan at pinalo ng lahat, ngunit tumatawa lang siya. Sa opisina, natapos na rin sa wakas ang game ni Minso at Hana at naging maayos ang lahat. Naghanda si Hana para sa presentation at nagsanay kasama si Minso. Pagkatapos, inihatid siya ni Minso sa bahay at nag-usap sila tungkol sa kasal. Sinabi ni Hana kay Minso na kailangan muna nitong kausapin ang kanyang ama. Kinagabihan, kinausap ni Hana ang kanyang ama ng mag-isa. Naging emosyonal ito dahil napagtanto niyang dalaga na ang kanyang anak. Niyakap niya ito at sinabi ni Hana na siya ang pinaka-espesyal na tao sa kanyang buhay. Kinabukasan, nag-propose si Minso at binigyan siya ng singsing. Sinabi niya na hindi naging madali ang paghihintay at minahal niya si Hana mula pa noong unang beses niya itong makita. Masayang tinanggap ito ni Hana. Lumipas ang panahon, ipinakita ang araw ng kanilang kasal. Halos lahat ng karakter ay naroon, nagdiriwang at nagpipicture. Kalaunan, nagdasal ang ina ni Minso na sana ay magkaroon ng apo na lalaki. Ngunit sa halip, nanganak si Hana ng kambal na babae, parehong may kapangyarihan. Walang yaya ang nakakatagal dahil lahat ay napapalo nila. Napilitan si Minso ang mag-alaga habang si Hana ay abala sa pagligtas ng tao at paglaban sa krimen. Palaging binubugbog ng kambal si Minso, kaya labis siyang napapagod. Umiiyak, tinawagan niya si Hana, ngunit sinabihan lang siyang kaya mo iyan at pinatay ang tawag. Tumalon si Hana mula sa isang gusali, sabay sigaw na ililigtas niya ang lahat at wawakasan ang krimen dahil siya si Bong Hanadu. At doon nagwakas ang drama. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel.